Right, so may alternator tayo dito ng Innova 2.5. So ang issue nito, hindi nagkakarga yung alternator nya. Sa dashboard hindi daw umiilaw yung battery. So pwedeng alternator nga, pwedeng wirings. Pero sila na kasi nagbaklas nito eh. Dinala na lang sa atin. So yan, check upin muna natin. I-test ko muna kung iilaw yung, kung gagana tong alternator hindi, bago natin buksan. Sakit na. Connection natin siya, live wire. Ito yung indicator yan, yan, yan no. Pag nirekta ko yan no, ito yung wire, umiilaw siya. Yan yung indicator sa dashboard. So dito yan, yan. Ito naman yung ignition, dito yan, magkakasama lang yung tatlo. Oo, wala nga. Saglit. Wala nga indicator. Hindi umiilaw yung tester natin. Pero pag ire-recta ko siya, umiilaw. Tignan niya. Pwedeng IC to. Kasi hindi umiilaw yung indicator. Ayan, rekta. Ayan, umiilaw. Bubuksan natin yung alternator nya. Dapat iilaw yung indicator eh. Ayan, buksan na natin. Tanggalin muna natin yung carbon brush. IC lang yan o rotor. Kapag ganong di umiilaw, yun o, haba pa ng carbon. Ayun o, rotor na o. Ayun, dito nyo. Saglit, zoom natin. Yan o, lubog na eh. Yan, lubog na yung sa ilalim. Itong taas okay pa. Yan, lubog na. So yan ang sira. Kaya walang indicator. Hindi na makakapit yung carbon dyan. Wala na. Bumabas na yung itim niya. Wala nang tansok. Wala na yung bronze niyang pudpud na yung slip ring. Yan. Alright, so antayin na lang natin yung customer natin para makapag-decide siya kung ipapalit natin tong buong rotor para salpakan na lang or i-repair natin yung slip ring niya. Kasi hindi mapalitan tong slip ring niyan, yung ganyang kaliit. Mahirap siyang tanggalin. Hindi tulad yung iba nating pinalitan na madali lang masikwat or matanggal yung slip ring nila. Yan. So tanggalin muna natin tong diode niya para ma-check na rin natin habang wala yung customer natin.
So ayan, maayos-ayos pa naman yung diode niya. Makikita naman natin yan physically kung may pumutok na dyan na diodes niya. Yan. Ayos na ayos pa yung mga diodes niya. Yan o, check natin yung slip ring niya. Yan o, solid, lubog na. Hindi na talaga ako contact yung carbon brush dyan. Kaya wala na rin siyang indicator. Alright, so nakapag-decide na yung customer natin and wala muna siyang budget. Kaya ito, re-repair muna natin tong slip ring niya. Yan. So, lalagyan natin siya ng tubing. Matibay-tibay din to. Marami na rin kaming na-repair na ganito. Yung pudpud na talaga yung slip ring. So, ayan. Dapat saktong-sakto lang yung tubing kapag ilalagay natin. Hindi siya maluwang and hindi rin sobrang sikip. Kasi wala na talaga eh. So lilinisan lang natin yung loob ng tubing para magkaroon ng continuity dyan sa slip ring. Yan. Tapos i-epoxy natin yung bandang ilalim para hindi siya gumalaw-galaw kapag na-shoot na natin. Yan o. Yan. Dapat yung saktong sukat lang talaga. Hindi lalagpas hindi siya lalagpas sa taas or sa baba para hindi mag-ground or mag-short. So kinuha lang natin yung saktong sukat nung yung original niyang design. Yan no. Oh, di ba? Pag umiikot saktong-sakto lang. Yan, lihain na rin natin yung tubing na nilagay natin para mag-contact talaga yung carbon ng solid. So ayan, nalihan na rin natin yung outer part ng tubing. So yan, makintab na siya. Maganda na yung contact dyan ng carbon brush. So testingin din natin yung field bago natin i-epoxy. Kasi pag di natin i-epoxy, may chance na gumalaw yung tubing and ma-disalign. Pwedeng mag-cause ng ground or short. Baka masira pa yung IC or ibang components ng alternator. Kaya epoxy natin yan para maging fix yung tubing. Hindi siya gagalaw-galaw. Yan o. Oh. Ganda ng field. Yan. Yan. Wala rin siyang ground. Hindi rin siya grounded. Yan. Alright. So, ayos na to. Bali, ang gagawin natin, epoxyan lang natin. Antayin nating tumigas. Then, assemble natin para matesting. Alright, so lalagay na natin tong carbon brush nya. Tignan natin kung papasok pa to. Kumapal na yung slip ring niya. Ayan, oh. Pero papasok yan syempre. Ayan o. Ayan o, saktong sakto. Alright. So tuloy na natin yung pag-assemble para matest na natin siya. Alright, so yan, titestingin na natin siya. Yun, oh, umilaw agad yung indicator. Pag tinanggal natin, yun, namatay. Pag sinut, yun, umilaw ulit. Yan. So, testingin na natin siya kung magkakarga ba. Yun, nagkarga, oh. Namatay yung indicator. Yan. Pag niluwangan natin, yun, hindi na nagkarga yan. Hindi na umikot. Yan, karga ulit yan. Yan, ng 14 yung palo niya. Yun. Alright. So, ayos yung nirepair natin slip ring. So, yun lang.